heat wave, meron bang possibility na magka-heat wave tayo Heat ngayon? wave, dito kasi sa ating, ang Pilipinas kasi ay located sa bahagi ng mundo na all throughout the year ay nakaka-receive ng almost equal amount of sunlight. Kumbaga yung tropical areas na tinatawag natin or yung bahagi ng mundo na malapit sa equator. All throughout the year, yung sinag na araw na natatanggap ay halos of the same amount. Kaya parang normal po sa atin yung mainit na panahon. And then ang heat wave kasi dapat dyan merong at least 5 magkasunod na araw na kung saan makapagtatala tayo ng mataas na temperatura compared with the normal. For example, ang normal na maximum temperature dito sa Metro Manila ay, example lamang po ito, no? 30 degrees Celsius. Tapos for the next 5 consecutive days ang naitala natin, 31, 32, 31, 33, 34. So lagpas siya sa normal na 30 degrees Celsius. That is the time na sasabihin natin nakaranas ng heat wave ang Metro Manila kasi may increase from the normal temperature. Pero dito sa atin, kung magkakaroon man, hindi sustained. Isang araw lang na mag-i-increase and then babalik ng malapit sa normal. Because of the location nga ng ating bansa, bukod pa dyan sa napapaligiran tayo ng napakaraming dagat. So yung hangin natin, laging moist most of the time, lalo na pag panahon ng tag-init. So yung init parang normal na sa atin. Mas pronounced ang heat wave sa mga lugar na nasa mid-latitudes. Yun talagang nakakaranas ng panahon ng taglamig, panahon ng tag-init. Kasi doon talaga nila nakikita yung contrast sa temperatura na umaabot ng 3 to 5 days. Parang extreme din extreme sa kanila kasi. Yes, sa kanila, sabihin na natin na may mga pagkakataon na parang sa atin normal lang, pero sa kanila extreme na. Because of the location, because of the weather and climate patterns na kanilang nararanasan. O kasi ang Pilipinas naman, since archipelago siya, puro island, so maraming pwedeng maging way para hindi siya maging consistent yung... Yes, hindi consistent yung pagkakaroon ng increase. At saka hindi magiging sustained. Because of the kasama na ngayon topography, location natin. Malaking factor po yun. Opo. Sir Chris, siyempre, tayo naman, lumaki tayo sa Pilipinas eh. Meron bang parang nagbabago na talaga? Although may climate change na pinag-uusapan, pero ngayong 2026, meron na bang malaking talagang climate change na pinagbago since na pag-usapan yung climate change noon? So far, ang base po sa pag-aaral ng ating mga climatologists, ang manifestation ng climate change sa atin ay yung increase in daytime and nighttime temperature. Although less than 1 degree lang naman, pero consistent ito. Every year, nagkakaroon tayo ng increase. So, malaking bagay na po yun. In terms of tropical cyclone activity naman, bagamat lately, nakakaranas tayo ng mas malalakas na bagyo, pero somehow, maswerte pa rin tayo dahil bihira yung nagla-landfall. Pero nagkaroon na increase in activity ng tropical cyclone sa Visayas area. So, isa po yun sa nakikita nating mga climatologists na possible manifestation ng epekto ng climate change dito sa Pilipinas. Sa ngayon po ba ang pag-asa, Sir Chris, may mga bagong equipment ba tayo para sa weather forecasting natin? Well, patuloy po tayong nag-upgrade, nag-acquire ng makabagong teknolohiya in the field of not only weather forecasting, maging sa climate forecasting, no? Kasi ang technology naman, ever-changing yan eh. Maaaring yung latest ngayon, by next year, may mas latest version na, no? So patuloy po ang coordination natin, not only with local organizations, but with international organizations as well, para matulungan tayong mag-acquire ng latest technology, and then in terms of sa manpower, may improve yung forecasting skills natin, makakuha ng panibagong knowledge in terms of the development sa field of forecasting para po mas lalo nating mapag-inam yung weather and climate forecast products and services na ipino-provide nga ng ating ahensya. May paraan ba, Sir Chris, na ma-check ko or malaman ko yung temperatura or yung panahon ng walang equipment, walang na ginagamit na aparato? Well, unang-una kailangan talaga knowledgeable tayo sa local weather and climate natin. For example, dito sa Pilipinas, yun nga, pag panahon ng tag-init at alam mo na posibleng ma-enhance yung tinatawag natin na water cycle, yung development ng thunderstorm cloud, magkakaroon ka na ng idea panahon ng tag-init ngayon. Yung nakikita kong ulap mamaya, posibleng maging thunderstorm cloud to at posibleng magkaroon tayo ng biglaang pag-ulan. So, generally, if you have a knowledge of the local weather and climate, pero kailangan mo pa rin ng aids, other forecasting tools or aids, so to speak, para mas maging confident ka sa sabihin natin ipo-forecast mo, baka mamaya uulan or something like that. So, kailangan talaga natin ng
aside from the knowledge and skills, kailangan talaga natin ng technology po para mas maging confident tayo sa mga issue nating warnings with regards to the weather and climate. Meron lang ako ang itatanong, sir. Kasi minsan may yung mga matatanda. Tingnan natin kung dapat bang i-debunk ito. Sabi nila, pagka mapula ang paghapon ngayon, bukas matindi ang init. Well, may mga tinatawag kasi tayong local knowledge about the weather. Kinalakihan na ng ating mga ninuno. For example na lamang, yung kapag panahon ng tag-init, no? Tapos napansin nyo sa kabukiran, maraming tutubi. Yes. It's an indicator na posibleng umulan or malapit na yung panahon ng tag-ulan. Which is nangyayari talaga. So, iyon, hindi natin dinedebunk yung paniniwala ng ating mga elders na in one way or another ay may katotohanan po. So, mas maganda nga yun pagsasamahin natin yung knowledge natin about the old practice with the new practice para mas lalo nating may taas yung confidence ng pagpo-forecast natin. Di ba? Kumbaga, for example, ako po, on my own, usually kapag summer, pag nakita ko na sa bukid na maraming mga tutubi or something, other insects, clear indicator na, malapit na yung panahon ng tag-ulan. Mga ganun ba? Sabi nila, pagka maraming langgam at tag-araw yan. Based on observation, Sir Chris, ano yung difference din ngayon ng capability ng Pag-asa? Nung nagsimula kayo, siguro, syempre, nasaksihan ninyo, hanggang ngayon na kayo ay nandirito as senior na dito sa Pag-asa. Talagang in-emphasize may senior Well, obvious naman puti na yung gray share na. So, in terms of sa forecast, mas lalong pinag-iinam. In terms of dissemination, dati kasi wala pang social media. Social media. Ngayon, mas malayo na yung reach ng social media. Yes. Kaya napakalaking bagay din po na not only social media, of course, TV and radio stations, gaya po ng inyong station na tumutulong sa amin sa pagdi-disseminate na information dahil Pag-asa cannot do it alone It's always a collective effort kapag may mga bagay tayong paghandaan in terms of weather and climate. That is why we work with other government agencies. We involve the media in disseminating the information dahil mas malawak po ang reach nila. And then siguro yung public awareness. Dahil nga with the advent of the information technology, meron kang Wi-Fi, meron kang Android device, you can access information. Mas marami nang naging aware sa local weather and climate kumpara ng mga unang panahon. So I think mas madali nang iparating sa ating mga kababayan yung, for example, severity of the situation with regards to an approaching tropical cyclone, papalapit na bagyo, at mas madali natin silang makumbinse na kailangan itong paghandaan habang maaga pa kumpara nung unang panahon. Mas marami na kasi time basis ngayon Marami nang pwedeng tingnan. Marami nang pwedeng tingnan. Even yung mga other meteorological agencies, they're monitoring resources available online for free. So, napakalaking bagay talaga kumpara nung mga nagdaang dekada po. Pero may nakakita ba kayo, Sir Chris, na parang eto pa kulang kasi halimbawa ako mas tumitingin ako ng forecast ng Pag-asa pagka may bagyo May ganun bang nakikita kayo na parang dapat ito tignan nyo din itong time na ganito na ano yung weather natin, hindi lang pag oras ng bagyo. Napakaganda yung katanungan nila kasi usually kapag umulan ang tanong kagad ng mga kababayan natin, may bagyo ba? Diba? So parang naging normal nilang naiisip na bagyo lamang nagdudulot ng pag-ulan. Pero dapat po aware din tayo na hindi lamang bagyo, may mga iba't iba tayong weather system, low pressure, shear line, amihan, habagat na pwedeng magdulot ng pag-ulan at pwede rin magdulot ng pinsala. Makaapekto sa lives and livelihood ng ating mga kababayan. That is why kapag meron po tayong tinatawag ng mga information and education campaign, kung saan lumalabas tayo, pumunta tayo sa mga probinsya, humaharap tayo sa general public, iba't ibang sektor ng lipunan, elders, disaster preparedness managers, students, representative from the academy and other government agencies. Lagi nating ine-emphasize na dapat daily ang monitoring natin ng weather forecast ng Pag-asa. Kahit po good weather, kahit sabihin nating summer, mainit. Actually, dapat nga mag-monitor tayo ngayong summer kahit walang bagyo. Dahil nga, sa inaasa nating mainit na temperatura na maaaring maapekto sa comfort level natin. Halimbawa, may kasama po tayong senior sa bahay. Panahon ng tag-init. Malaking bagay na alam natin yung forecast na temperature, heat index. Kasi magkakaroon tayong idea, hindi natin pwedeng ilabas si Lola mamaya. Correct. Kasi sobrang init.
baka mabilis siya mapagod, makaranas siya ng heat exhaustion, or in some cases talaga, yung worst cases, makaranas pa ng heat stroke. So, hindi lamang po yung bad weather na dapat minomonitor dahil kahit na okay yung panahon natin, posibleng may positive or negative effect ito sa inyong day-to-day activity. O parang, kumbaga, hindi lang ang bad weather is yung pag-ulan ng malakas, kundi pati yung tinding init, parang bad Tama weather na rin po. may consider. Parang may tuturing na rin natin yan. Actually, kahit nga po yung bad weather na sinasabi nila, yung panahon ng bagyuhan, di ba, napakaraming tubig. Alam niyo po ba na halos 50% na supply ng tubig na ginagamit natin for power generation and irrigation nanggagaling sa mga bagyo. So, may mga pros and cons na dulot ang iba't ibang weather system or even yung mga climate conditions nating nararanasan na ang kailangan lang natin, ipaalam natin sa ating mga kababayan, educate them about this pros and cons at para magamit po nila sa kanilang maybe short-term or long-term planning. Lagi pong ganun dapat ang mindset natin na bawat epekto ng mapag-good weather man o bad weather pwedeng makatulong or makapaminsala sa atin. Kaya dapat nating paghandaan at i-monitor yung mga gantong information na yung pinapalabas ng Pag-asa. Yung tanong ko, Sir Chris, na to, hindi ko alam kung kayo makakasagot or pwede kayong sumagot. Pero pwede ba nating samantalahin ang matinding init ngayon para, di ba, nauuso na yung mga solar energy? Well, magandang katanungan din po yan, no? Renewable energy actually. Renewable di ba ang tawag energy. natin dyan, no? Aside from solar energy, wind energy sa may bandang Northern Luzon area. Magandang katanungan po yan para maiwasan natin yung pagkonsumo ng tinatawag nating fossil fuels. Dahil yung continuous consumption ng tinatawag nating fossil fuels ay somehow nakadagdag po sa global warming na siyang patuloy na nagko-contribute sa climate change. So that is why ang iba't ibang sektor ng sa energy sector, they're exploring the renewable energy sources. At gaya nga po ng binanggit nyo, yung pag sobrang init, solar energy, sa ibang bahagi ng ating bansa, wind energy, and then sa ibang bansa nga po, kahit yung wave energy ng mga karagatan, hinaharness po nila. Oh, So nakikita ko yun. nagkakaroon ng alternative source ng kuryente. Yung ba yun, sir, yung parang maglalagay ng equipment sa Yes, may dagat na dinideploy po sila. gumaganon And then the waves being generated, meron silang aparato doon na i-translate the impact to that particular equipment into electrical energy. So napakagandang bagay, hindi po ba? We don't need to burn the fossil fuels. We don't have to worry about increasing the greenhouse gas emissions sa ating atmosphere, and then patuloy na lumala yung nararanasan nating global warming. So somehow mababawasan yung mga ganun.